Hello mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako ang inyong madiskating nanay at ngayon, excited akong i-share sa inyo ang malutong, masarap na cookies with chocolate chips na napakasarap ipare sa mainit na kape at magandang pang negosyo. Kaya umpisahan na natin. So dito maglalagay lang tayo o kailangan lang natin ng 3 cups ng all-purpose flour. Pwede rin kayong gumamit ng 3rd class o yung nabibili sa palengke na harina. Then, hahaluan natin to ng 1 and 1/2 tablespoon ng baking powder. Then, 1 teaspoon ng baking soda. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng asin. At simple lang, hahaluin muna natin tong ating dry ingredients. So, kahit mga chikiting ninyo, pwede nyo ritong isali sa pagluluto nito or pagbibake kasi madaling-madali lang. Again, kung wala din kayong oven, ay pwede nyo itong lutuin sa kawali, air fryer, at pwede rin po sa improvised oven. At once na okay na, set aside lang muna natin to at kukuha tayo ng isang malinis na lagayan kung saan dito naman ay ilalagay natin ang 220 grams na soft butter. Ayan. So, kung wala kayong timbangan, pwede rin ng 1 cup ng butter. Then, mag-a-add tayo ng 1 and 1/2 cup ng wash sugar. Pwede ang brown sugar, pwede ang muscovado. So, imimix lang po natin to. Ayan. Sundan nyo lang tong ating procedure. Napakadali lang. Hindi kayo maliligaw at hindi kayo magkakamali. At hindi rin kayo matatakot na ma-overmix kasi hindi na overmix itong ating butter ng ating cookies. Ayan, halu-haluin lang natin ng ganyan. Or kung meron kayong hand mixer, ay pwede nyo rin yun gamitin. Pwede rin po ang stand mixer. Then, once na okay na, maglalagay tayo ng ating egg. So, gagamit ako rito ng 3 large egg. Ayan. Pasagin natin isa-isa. Kung pang negosyo, pwede nyo itong pasukin. Doblehin nyo lamang po yung ating sangkap na pinapakita sa inyo. Then, maglalagay ako ng ating French vanilla. Ang gamit ko dito po ay Bakersfield Vanilla Flavored. Ayan. So, 1 tablespoon yung ating ilalagay dito para matanggal yung anggo ng ating egg. Then, gamit ang ating whisk ay hahaluin natin. Kailangan ma-mix ng maigi. Ayan. Ibit lang natin. So, kung wala kayong hand mixer, stand mixer, gaya ng ginagawa ko, pwedeng-pwede lang po ang whisk. Then, mix lang ng maigi. At once na okay na dito, ay ilalagay na natin yung ating dry ingredients na sinet aside kanina. So, ililipat ko lang po sa isang malaking lagayan para mas mahalo po natin lahat ng mas maayos. Then, paghahalu-haluin na po natin. So, pinaghalo ko na po lahat. Wala na akong tinira para isang haluan na lang. So, dito hindi po ito yung ma-overmix. Kaya kahit anong halo ninyo, okay lang. At para sa ating mga viewers na gustong pasuking negosyo ito, alam niyo po ba ang costing ko dito sa aking mga sangkap na ginamit, na aking gagamitin, ay nasa 282 pesos lamang po ang aking nagastos. Pero again hindi po pare-parehas ang presyo ng bawat sangkap na ating napapamili. Ito po ay base sa aking mga nagastos. At doon po sa ating kikitain dito, ito pong ating recipe ay makakagawa ng 55 pieces na chocolate cookies at pwede po natin tong i-divide into 5 na nakalagay sa isang pack na 5 piraso ang laman, na ang sukat po ay 1 tablespoon ng sukat at pwede po natin itong mabenta ng 60 to 80 pesos ang isang pack, na pwede tayong kumita ng 400 plus sa ating recipe. Isipin mo, 400 plus kagad ang pwede mong kitain para dito sa ating recipe na ginagawa. Paano pa kapag dinoble ninyo? Kaya gusto ko matutunan ninyo at panoorin nyo para pwede nyong pagkakitaan. So, yes, tama yung inyong narinig. Isipin mo, ang laki ng kita, di ba? So, dito, maglalagay na tayo ng ating 1 and 1/4 cup ng ating chocolate chips. Then, gamit ang ating kamay, naglagay lang ako ng plastic gloves. Kailangan na natin i-mix kasi hindi na po kakayanin ng ating spatula. So, kailangan
kamay na yung ating panggagamit dito. So, haluin lang po natin. So, nasa inyo kung gusto nyo pang damihan ng chocolate chips, pwede rin po yung chop na chocolate bar. Pwede rin kayo maghalo dito ng mga nuts, cashew nuts, walnuts. Bahala po kayo kung anong gusto nyong ihalo. Basta kung ano yung gusto nyong ilagay, ay pwedeng-pwede. So, mabalik ulit tayo dun sa ating pinag-usapan kanina. So, dito sa ating recipe, mabibake nyo po rito ay 55 pieces na cookies na ang sukat po ay 1 tablespoon. Kada sukat para pare-pares po ang laki. Then, ipack nyo po yun. Magagawa nito ay 11 packs na 5 piraso ang laman kada isang pack. Na pwede nyo ibenta ng 60 to 80 pesos or pwede nyo pa yun babaan para pwede nyo ipasa sa inyong mga reseller para mabilis nyo po maibenta. At dahil okay na, ayan, no need na itong ilagay sa chiller, direkta na po ay pwede na kagad natin itong i-bake. So, dito gagamit tayo ng ating sukatan. So, gamit ko ay 1 tablespoon. Ganyan lang po kailangan susukatin ninyo para pare-pares po ang laki. Tapos, nakita nyo, nakaumbok lang. Ganyan. Then, once na okay na, hindi na kailangan bilugin yan, ilalagay na natin sa ating tray kung saan tayo magbe-bake. So, maglagay lang kayo ng parchment paper o i-brush nyo lang ng oil para po hindi dumikit. Kaya tandaan din po mga manay, kung papasukin nyo itong negosyo, mas mainam na mayroon tayong sukatan na gamit para po pare-parehas ang laki, hindi tayo malulugi. Kaya pwede po yung inyong mga chikiting na tumulong sa inyo para ma-enjoy din po nila yung pagbibake at matuto sila habang bata pa. So, ganyan lang oh. So, hindi ko na siya binibilog kasi ipaplat din natin yan. Ayan. At dapat nakapag-preheat na rin po kayo ng inyong oven. So, ngayon, dahil tapos na tayo makapaglagay sa ating tray, nakita ninyo, pinaplaten ko lang at naglagay na rin po ako ng another chocolate chips sa ibabaw. Para kapag pwede nating pang regalo, pang giveaways, pambenta, maganda pong tignan kasi may mga chocolate chips na nasa ibabaw pa. Ganyan lang oh. Naku, may enjoy po ito ng inyong mga chikiting kapag sila po yung utusan ninyo na mag-plat ng gaya ng ginagawa ko. So, pwede nyo pa yun i-plat ng todo kung gusto nyo yung parang tin cookies siya, yung talagang asin plat na plat. So, dahil okay na to, pwede na natin tong isa lang sa ating oven at i-bake natin ng mga at least 20 to 25 minutes hanggang sa mag-golden brown ang ating cookies. Ngayon po, ang init ng ating oven ay 180 Celsius ang init, taas at baba. So, hayaan lang po natin yan dyan at balikan natin mamaya. At eto na nga makalipas ang 20 minutes dahil mabango na at talaga namang nakakagutom na yung amoy niya. Ayan, no, saktong-sakto ang pagkakaluto. Golden brown po talaga. Again, mga manay, hindi pare-pares ang init ng ating oven, ha. Kaya kapag tingin nyo medyo kulang pa sa pagka-golden brown, add na lang kayo ng ilang minuto. At kita nyo naman, oh, talagang napakasarap pagmasdan, lalo na kapag inyong natikman. Ayan. Kaya mga manay, try nyo na to at pwedeng-pwede nyo tong pagkakitaan at siguradong magugustuhan ng inyong pamilya. So muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko pang recipe. Ako po ang inyong madiskarting nanay. Paalam!